Sa gabing iyon, hindi lang ulan ang pumatak, kundi pati na rin ang aking dignidad. Habang hawak ko ang tiyan kong may lamang buhay, pinanood ko silang magdiwang sa loob ng mansyon. Ang asawa ko at ang babaeng tinuring kong kapatid. Tinapon nila ako sa putikan na parang basahan matapos kong ibigay ang lahat. Pero hindi nila alam, ang basahang tinapakan nila ngayon ay ang magiging hatol nila bukas. Handa na ba kayong makita kung paano lumaban ang isang inang inagawa ng lahat? Huwag kang mag-alala, Sebastian. Ngayong gabi, tatapusin ko na ang kahibangan na ito. Ang batang dinadala ni Melina. Iyan ang tunay na tagapagmana ng mga Alcaraz, hindi ang tuyot na matris ng asawa mo. Ang mga salitang yon ni Doña Corazon ay hindi isinigaw. Binigkas niya ito ng mahina, kalmado, at puno ng diin na para bang nag-uutos lang siya sa katulong na magtimpla ng kape. Ngunit para sa akin, na nakatayo sa likod ng pinto ng kusina, ang bawat kataga ay parang matatalim na punyal na sabay-sabay na tumarak sa aking dibdib. Nakatayo ako doon, suot ang aking kupas na apron na puno ng mantsa ng toyo at mantika. Sa aking mga kamay na nanginginig at puno ng maliliit na hiwa dahil sa pagbabalat ng gulay kaninang madaling araw, hawak ko ang isang mangkok ng mainit na sinigang na hipon. Ito ang paborito ni Sebastian. Gusto niya iyong sobrang asim, iyong tipong mapapapikit ka sa bawat higop. Gumising ako ng 4:00 ng umaga para pumunta sa palengke at siguraduhing sariwa ang hipon. Dahil nais kong maging espesyal ang gabing ito. Nais kong sorpresahin siya sa balitang matagal na naming hinihintay. Pero ako pala ang masosorpresa. Namamanhid ang buo kong katawan habang naririnig ko ang tawanan sa sala. Hindi ko namalayan na dumulas na pala ang mainit na mangkok mula sa aking mga daliri. Bumagsak ito sa sahig at ang kumukulong sabaw ay tumilamsik sa aking binti at paa. Ang init ay tila kagat ng apoy sa aking balat. Namula ito agad at humapdi. Ngunit kakaiba dahil wala akong naramdamang sakit. Mas masakit ang narinig ko kaysa sa lapnos sa aking balat. Mas mahapdi ang katotohanang ang babaeng tinutukoy nila, si Melina, ay ang pinsang buo na pinatira ko dito dahil wala siyang matuluyan. Si Melina na binibigyan ko ng baon, si Melina na tinuring kong kapatid. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinipigilan ang luhang nagbabadyang pumatak. Hindi ngayon, Naira. Huwag kang iiyak ngayon. Kung ito na ang huling gabi ko sa pamamahay na ito, aalis ako nang may natitira pang dangal. Dagli kong pinunasan ang kalat sa sahig gamit ang basahan, hindi alintana ang hapdi ng paso sa aking binti. Naghain ako muli. Inayos ko ang aking sarili, inipit ang buhok sa likod ng tainga, at lumabas papuntang dining area, bit-bit ang bagong mangkok ng sabaw. Sa hapagkainan, ang tanawin ay sapat na para durug-durugin ang natitirang pag-asa sa puso ko. Nakaupo si Sebastian sa kabisera, ang pwesto ng haligi ng tahanan. Sa kanan niya ay si Melina, na nakasuot ng isang silk dress na pamilyar sa akin. Iyon ang bestidang nawawala sa closet ko noong nakaraang linggo. Nakakapit ang kamay ni Melina sa braso ni Sebastian at ang asawa ko. Ang asawang pinagsilbihan ko ng 3 taon ay nakangiti habang nilalagyan ng pagkain ng plato ng kabit niya. Kain ka pa, Melina. Kailangan mong magpalakas para sa baby. Malambing na sabi ni Sebastian. Ang boses na yon na dati sa akin lang niya pinaparinig, ngayon ay para na sa iba. Tahimik akong lumapit at inilapag ang sinigang sa gitna ng mesa. Ang usok nito ay nagdala ng amoy ng asim at anghang sa hangin, pero tila walang nakapansin sa presensya ko. Para akong multo sa sarili kong pamamahay. "Oh, nandyan ka na pala, Naira," sabi ni Melina. Ang boses niya ay matinis at puno ng kaplastikan. "Thanks for the food. Nag-crave kasi ako sa luto mo eh. Sabi ko kay Seb, ikaw lang ang makakakuha ng tamang timpla." "Seb, ang palayaw na ako ang nag-imbento. Ngayon,
Ginagamit na niya para saktan ako. Umupo ako sa aking pwesto, sa tapat nila. Walang nagsilbi sa akin. Walang naglagay ng kanin sa plato ko. Kinuha ko ang sandok at nagsandok para sa sarili ko. Ang bawat galaw ko ay mabigat at puno ng pagpipigil. Masarap ba, Sebastian? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong, basag. Hindi siya tumingin sa akin. Patuloy lang siya sa paghihimay ng hipon para kay Melina. Pwede na. Medyo kulang sa asim ngayon. Ang puso ko ay parang piniga. Kulang sa asim. Halos maubos ko ang sampalok sa palengke para lang makuha ang gusto niya. Pero naintindihan ko na agad. Hindi ang luto ko ang may problema. Ako ang problema. Sa paningin niya, ako ay naging matabang, walang lasa, at nakakasawa. Si Doña Corazon na nakaupo sa kabilang dulo ay marahang ibinaba ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng pilak na tumama sa porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Wala ka talagang silbi, Naira. Panimula ng biyanan ko. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa ilalim ng makapal na make-up. Pati pagluluto, hindi mo na magawa ng tama. Siguro dahil ang isip mo ay kung saan-saan na naman lumilipad. Tumingin ako sa kanya. Sa mga mata ng matandang babaeng ito, wala akong nakitang awa. Ito ang babaeng inalagaan ko nung na-stroke siya. Ang babaeng pinaliguan ko at pinakain noong hindi niya maigalaw ang katawan niya. Ngayon na magaling na siya. Ako naman ang sakit na gusto niyang tanggalin. Mama, saway ni Sebastian, pero mahina. Walang conviction. Walang pagtatanggol. Huwag mo akong sawayin, Sebastian, bulyaw ni Doña Corazon. Pagkatapos ay binalingan niya ako. Ang kanyang tingin ay parang hatol ng kamatayan. Pagod na ako sa pagpapanggap na ito. 3 taon, Naira. 3 taon kitang pinakain at pinatira dito. At anong iginanti mo? Isang tiyan na kasing tuyo ng disyerto. Kailangan ng pamilya Alcaraz ng tagapagmana at malinaw na hindi ikaw ang makakapagbigay niyon. Napahawak ako sa ilalim ng mesa. Ang mga kuko ko ay bumaon sa aking palad. Gusto kong isigaw sa kanila ang totoo. Buntis ako. Gusto kong ilabas ang pregnancy test kit na nasa bulsa ng apron ko. Pero habang tinitignan ko silang tatlo, ang Holy Trinity ng aking pagdurusa, naisip ko, karapat-dapat ba sila sa anak ko? Hindi. Ang anak ko ay hindi magiging kasangkapan para sa ambisyon ng matandang ito. Ang anak ko ay hindi magiging kapatid ng anak ng kabit ng asawa ko. Anong gusto ninyong sabihin, Doña Corazon? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Tumayo si Doña Corazon at naglakad palapit sa akin. Inilapag niya ang isang brown envelope sa tabi ng plato ko. Pirmahan mo iyan. Annulment papers. At pagkatapos mong kumain, umakyat ka sa kwarto, iligpit mo ang mga gamit mo, at lumayas ka na sa pamamahay ko. Tumingin ako kay Sebastian. Umaasa ako, kahit katiting, natitingnan niya ako. Nasasabihin niyang huwag. Asawa ko yan. Pero nanatili siyang nakayuko, abala sa pagpunas ng sarsa sa gilid ng labi ni Melina. Sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ko na hindi na kailanman mabubuo muli. Kinuha ko ang kutsara, sumubo ng kanin na may sabaw na sinigang, ang sabaw ng aking sakripisyo. Ang lasa ay maalat, dahil humalo na pala ang luha ko na hindi ko na malayang pumatak. Ganito na lang ba? Tanong ko sa aking sarili habang nilulunok ang mapait na katotohanan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Hindi ko tinanggap ang brown envelope. Sa halip tinitigan ko ito na parang isang maruming bagay na ayaw kong dumikit sa aking balat. Ang hangin sa loob ng dining room ay bumigat. Tila ba hinihigo nito ang lahat ng natitirang oxygen sa aking baga. Hindi ko pipirmahan yan. Mariin kong sagot. Ang boses ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa nagpupuyos na galit. Asawa mo ako, Sebastian. Sa hirap at ginhawa, di ba? Nangako ka sa harap ng altar. Tumawa si Doña Corazon.
Isang tawa na walang halong saya, kundi puno ng pangungutya. Dumukot siya muli ng isa pang folder at inihagis ito sa mukha ko. Ang matalim na gilid ng folder ay humaplit sa aking pisngi. Nag-iwan ng mahapding hiwa, pero mas masakit ang nilalaman nito nang bumagsak ang mga papel sa sahig. Basahin mo, tanga! Sigaw ng biyanan ko. Medical records yan. Incompatible uterus. Baog ka, Naira. Sinasayang mo lang ang lahi ng mga Alcaraz. Ilang taon na kayong nagsasama, pero ni isang beses, hindi ka man lang dinapuan ng swerte. Tingin mo ba hahayaan kong mamatay ang apelyido namin dahil sa tuyot mong sinapupunan? Napatigil ako. Gusto kong matawa sa irony ng tadhana. Baog? Nasa sinapupunan ko ngayon ang katibayan na mali sila. Ang records na yon ay peke. Alam ko, dahil narinig ko noon ang doktor na kausap ni Corazon na nagsabing si Sebastian ang may low sperm count. Pero binaliktad nila ang mundo para lang gawin akong salarin. Tumingin ako kay Sebastian, nagmamakaawa na sabihin niya ang totoo. Alam mong hindi totoo yan, Seb. Alam mo kung ano ang sinabi ng doktor noon. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Sebastian, pero wala akong nakitang kakampi. Ang mga mata niya ay malamig, parang salamin na walang kaluluwa. Pagod na ako, Naira, ang tanging sinabi niya. Ang boses niya ay walang emosyon, parang nagbabasa lang ng script. Gusto ko na ng pamilya. Ibinibigay ni Melina ang hindi mo kayang ibigay. Sa puntong yon, tumayo si Melina at lumapit sa akin. Ang mukha niya ay puno ng pekeng awa. Ang tipong awa na ginagamit para insultuhin ka. Hinawakan niya ang kamay ko at doon ko nakita ang kumikislap sa daliri niya. Isang singsing. Isang antigong singsing na may malaking ruby na napapalibutan ng maliliit na diamante. Nanlaki ang mga mata ko. Iyon ang singsing ni Lola Soledad, ang lola ni Sebastian. Ang singsing na ipinangako sa akin noong kasal namin, pero sabi ni Corazon ay nawawala. Hindi pala ito nawawala. Nakatago lang. Naghihintay ng babaeng sa tingin nila ay karapat-dapat. At hindi ako yon. I'm sorry, Insan. Bulong ni Melina. Pero nakita ko ang nangisi sa gilid ng labi niya. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Seb at ang baby namin. Sana maintindihan mo, love wins, di ba? Hinablot ko ang kamay ko mula sa kanya na parang napaso ako. Taksil ka, Melina. Pinakain kita. Pinatira kita. Ito ang igaganti mo? Tama na ang drama. Bulyaw ni Doña Corazon. Pumalakpak siya ng malakas. Agad na pumasok ang dalawang malalaking security guard ng mansyon. Kilala ko sila. Si Kuya Berting at Kuya Dado. Sila yung inaabutan ko ng merienda tuwing hapon. Pero ngayon, hindi nila ako matignan sa mata habang hinahawakan nila ang magkabilang braso ko ng mahigpit. Ilabas niyo na ang basurang yan, utos ni Corazon. Bitawan niyo ako. Nagpupumiglas ako, hindi para manatili, kundi para hindi nila ako masaktan. Ang una kong inisip ay ang tiyan ko. Huwag niyo akong kaladkarin. Masasaktan ang... Hindi ko na ituloy. Hindi nila dapat malaman. Kung malalaman nilang buntis ako ngayon, kukunin nila ang anak ko. Kukunin nila ang nag-iisang rason ko para mabuhay. Kinaladkad ako ng mga gwardya palabas ng dining room, dumaan sa marangyang sala na ako mismo ang naglinis at nag-ayos. Nakita ko si Sebastian na tumalikod at sumimsim ng alak. Tila ba isang palabas lang sa TV ang nangyayari sa likod niya na ayaw na niyang panoorin. Sebastian, sigaw ko sa huling pagkakataon. Pagsisisihan mo to. Tandaan mo ang gabing ito. Bumukas ang malaking pinto sa harap. Sa labas, ang langit ay nagwawala. Bumubuhos ang malakas na ulan, kasabay ng matatalim na kidlat. Ang hangin ay humahampas sa mga puno, parang nagbabanta. Pasensya na, Ma'am Naira. Bulong ni Kuya Berting bago nila ako puwersahang tinulak palabas ng portiko. Ang tiles sa may hagdanan ay basa at madulas dahil sa ulan.
Dahil sa lakas ng tulak, nawalan ako ng balanse. Ang aking tsinelas ay dumulas sa makinis na bato. Bumagal ang ikot ng mundo. Naramdaman ko ang pagkawala ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang aking mga kamay ay kumapkap sa hangin, naghahanap ng kakapitan, pero wala. Bumagsak ako. Ang balakang ko at ang gilid ng aking tiyan ay tumama ng malakas sa matigas na semento ng huling baitang ng hagdan. Isang matinding sakit ang gumuhit mula sa aking puso na umakyat hanggang sa aking dibdib. Napasigaw ako, pero ang boses ko ay nilunod ng dagundong ng kulog. Nanigas ako sa sakit, napalupagi sa malamig at basang semento. Ang ulan ay bumagsak sa akin ng walang awa, basang-basa agad ang suot kong manipis na damit. Nanginginig ako, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na bumabalot sa puso ko. Ang anak ko. Rinig ko ang tunog ng mabigat na bakal na sumara. Klang! Ang gate ng mansyon ay isinara sa harap ko. Ang mga ilaw sa loob ay nanatiling mainit at maliwanag habang ako ay naiwan sa dilim. Sa putikan, sa gitna ng bagyo, sinubukan kong tumayo, pero bumigay ang mga tuhod ko. Napahawak ako sa aking tiyan. Doon, sa ilalim ng buhos ng ulan, nanalangin ako ng mas taimtim pa sa buong buhay ko. Huwag, parang awa niyo na. Bulong ko sa hangin, ang mga luha ko ay humalo sa tubig ulan. Kapit ka lang anak, kapit ka lang kay mama, ikaw na lang ang meron ako. Sa gitna ng kadiliman, sa kalsadang walang dumadaan, may napansin akong isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Nakapatay ang ilaw nito, pero alam kong may tao sa loob. Nakamasid. Pero bago ko pa maaninag kung sino yon, naramdaman ko ang isang mainit na likido na dumaloy sa pagitan ng aking mga hita. Iba ito sa lamig ng ulan. Malagkit, mainit. Tiningnan ko ang aking paanan. Sa liwanag ng kidlat na gumuhit sa langit, nakita ko ang kulay na nagpapatigil ng tibok ng puso ko. Pula. Ang tubig ulan sa paligid ko ay nagiging kulay dugo. Ang takot ay naging desperasyon. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ko, pero parang bulong na lang ang lumabas sa lalamunan ko. Unti-unting dumilim ang paningin ko. Ang huli kong narinig bago ako lamunin ng dilim ay hindi ang tawanan ni Melina at Sebastian, kundi ang papalapit na wangwang ng isang ambulansya na tila nanggagaling sa kabilang mundo. At sa huling sandali ng aking kamalayan, isang pangako ang nabuo sa aking isipan. Kung mabubuhay tayo anak, babalik tayo. At sa pagbabalik natin, sila naman ang luluhod sa ula. Nagising ako sa isang amoy na hindi ko kailanman malilimutan. Ang pinaghalong amoy ng murang disinfectant, kalawang, at natuyong pawis ng napakaraming tao. Wala na ako sa malambot na kama ng mansyon ng mga Alcaraz. Nakahiga ako sa isang manipis na cot bed na ang sapin ay may manilaw-nilaw na mantsa sa loob ng isang siksikang ward ng pampublikong ospital. Agad kong hinawakan ang aking tiyan. Ang takot ay bumara sa aking lalamunan. Anak, bulong ko, ang boses ko ay paos at mahina. Nariyan ka pa ba? Isang doktor na mukhang pagod, na may suot na lukot na uniforme at malalalim na eye bags, ang lumapit sa akin. May hawak siyang clipboard at hindi man lang siya tumingin sa aking mga mata nang magsalita siya. Gising na pala kayo, misis, sabi niya habang nagsusulat. Muntik na. Threatened abortion. Dumugo ka dahil sa trauma sa pagbagsak at masyadong mataas ang stress levels mo. Mahina ang kapit ng bata. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pero sa kabila ng takot, may isang salita na kumapit sa isip ko. Muntik na. Ang salitang iyon ay parang musikang humaplos sa aking pandinig. Muntik na. Ibig sabihin ay hindi pa tapos. Ibig sabihin, buhay pa siya. Buhay pa ang anak ko. Dok, gagawin ko po ang lahat. Sagot ko. Mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kumot.
Iligtas niyo lang po ang anak ko. Bumuntong hininga ang doktor. Bibigyan kita ng reseta para sa pampakapit. Medyo mahal ang gamot na ito at kailangan mo ng bed rest. Bawal ang stress. Bawal ang mabibigat na gawain. Pero misis, kailangan mong bayaran muna ang admission fee bago ka namin mabigyan ng gamot. Umalis ang doktor para asikasuhin ang ibang pasyente. Naiwan akong tulala. Pera. Wala akong dalang wallet. Wala akong dalang cellphone. Ang tanging suot ko ay ang basang damit na natuyo na sa aking katawan at napatingin ako sa aking kaliwang kamay. Sa aking palasingsingan, nagniningning ang isang manipis na gintong singsing, ang wedding ring namin ni Sebastian. Ito lang ang bagay na hindi kinuha ni Doña Corazon dahil mura lang ito kumpara sa ibang alahas. Mura lang ito para sa kanila, pero para sa akin noon, ito ang mundo ko. Dahan-dahan, hinubad ko ang singsing. May naiwang puting marka sa daliri ko kung saan ito nakasuot sa loob ng 3 taon. Tinitigan ko ito sa huling pagkakataon. Walang luha, wala nang sentimental value. Ngayon, isa na lang itong piraso ng ginto na pwedeng ipalit sa buhay ng anak ko. Paalam sa Sebastian, bulong ko. Pinilit kong tumayo kahit nahihilo. Lumabas ako ng ward at lumapit sa nurse station. Nakiusap ako kung saan may pinakamalapit na sanglaan. Sa awa ng Diyos, may isang maliit na pawn shop sa tapat lang ng ospital. Ibinenta ko ang singsing. Binabarat ako ng insik na may-ari, pero hindi ako nakipagtawaran. Kinuha ko ang pera, sapat lang para sa gamot ng 1 linggo at ilang pirasong tinapay. Pagbalik ko sa ospital, may isang lalaking nakatayo sa tabi ng kama ko. Nakasuot siya ng maayos na polo barong. Mukhang kagalang-galang. Siya ang lalaking nakita ko sa loob ng kotse noong gabing iyon. Naira Belmonte? Tanong niya. Ang boses niya ay baritono at seryoso. Sino ka? Depensa ko agad. Yakap ang supot ng gamot. Pinadala ka ba ni Corazon para saktan kami? Umiling siya. Ako si Attorney Isandro Cruz. Nakita ko ang ginawa nila sa'yo kagabi. Ako ang tumawag ng ambulansya. Natigilan ako. Siya ang sumagip sa amin. Salamat, pero wala akong pambayad sa abogado. May inilapag siyang calling card sa kama ko. Hindi ko kailangan ng bayad ngayon. Alam ko ang bahaho ng mga alkaraz. Matagal ko na silang binabantayan. Kung gusto mong lumaban ng patas, kailangan mong magpalakas. Hindi nadadaan sa yak ang hustisya, Naira. Nadadaan yan sa kapangyarihan at pera. Tiningnan ko siya sa mata. Walang halong awa ang tingin niya, kundi hamon. Hinahamon niya akong tumayo. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil alam ko kung paano mawalan. Sagot niya ng makahulugan, bago siya tumalikod at naglakad palayo. Tawagan mo ako kapag handa ka na. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa gilid ng kama, kumain ako ng isang pirasong munay na binili ko sa bakery. Matigas na ito at walang palaman. Pero sa bawat kagat ay para akong lumulunok ng buhangin. Tuyot, gasgas sa lalamunan at walang lasa. Pero sa bawat pagnguya ko, binubulong ko sa sarili ko. Para ito sa'yo, anak. Kainin natin ang hirap ngayon para matamis na ang bukas. Habang nginunguya ko ang huling piraso ng tinapay, napatingin ako sa aking refleksyon sa madilim na salamin ng bintana ng ospital. Halos hindi ko makilala ang babaeng nakatingin pabalik sa akin. Ang mga mata niya ay lubog at walang buhay. Ang buhok niya ay mahaba, lagpas balikat, ang buhok na gustong-gusto ni Sebastian na haplusin noon. Ang ganda ng buhok mo, Naira. Huwag mong papaputulan, ha? Gusto ko sa babae ang mahinhin at simple. Iyon ang sabi niya noon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Mahinhin. Simple. Tanga. Ang mahabang buhok na ito ay naging tali na sumakal sa akin. Ito ang simbolo ng pagiging sunod-sunuran ko. Ang pagiging mabuting asawa na handang magpaalipin para lang mahalin.
Tumayo ako at lumapit sa nurse station. "Nurse," tawag ko. "Pwede po bang makahiram ng gunting? May gugupitin lang po sana ako sa damit ko na sumasabit." Isang pagsisinungaling, pero kailangan. Inabot sa akin ng nurse ang isang pares ng gunting na pang-opisina. "Ibalik mo agad ha." Bumalik ako sa banyo ng ward. Sa harap ng basag na salamin sa itaas ng lababo, hinawakan ko ang aking mahabang buhok. Hinati ko ito sa isang malaking tali. Ramdam ko ang bigat ng bakal sa aking kamay. Ang gunting na ito ay hindi lang panggupit ng buhok. Ito ang panggupit ko sa nakaraan. Sa bawat hibla na malalaglag, puputulin ko ang koneksyon ko. Ramdam ko ang bigat ng bakal sa aking kamay. Ang gunting na ito ay hindi lang panggupit ng buhok. Ito ang panggupit ko sa nakaraan. Sa bawat hibla na malalaglag, puputulin ko ang koneksyon ko sa pamilyang pumatay sa aking pagkatao. Puputulin ko ang ugnayan ko kay Sebastian. Ang bawat lapi ng aking mahabang buhok na pumatak sa maruming sahig ng banyo ay tila mga kadenang bumabagsak. Hindi ko naramdaman ang panghihinayang, kundi isang kakaibang ginhawa. Sa bawat tunog ng pagtalim ng gunting sa aking mga hibla, unti-unting nabubura ang imahe ng martir na si Naira, ang asawang laging nakayuuko, ang menresadang laging handang magpaalipin para sa pag-ibig na wala namang katuturan. Nang matapos ako, tumingin ako sa salamin. Ang buhok ko ngayon ay hanggang panga na lamang, hindi pantay at magaspang ang pagkakagupit. Ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng banyo, nakita ko ang isang bagong mukha. Ang aking mga mata, na dati ay laging puno ng luha at pagsusumamo, ay tila naging mga batong hiyas, matigas, malamig, at handang sumugat. "Mula sa gabing ito, Naira, wala ka ng luhang sasayangin para sa kanila," bulong ko sa aking refleksyon. "Ang bawat patak ng dugo ko sa ulan ay babayaran nila ng higit pa sa yaman nila." Lumabas ako ng banyo at binalikan ang aking kama. Doon, dahan-dahan kong kinuha ang calling card ni Attorney Isandro Cruz. Tinitigan ko ang pangalan niya. Alam kong ang pagtanggap sa tulong niya ay simula ng isang mahaba at madugong laban. Ngunit wala na akong takot. Ang takot ko ay namatay na kasabay ng aking pagbagsak sa hagdanan ng mansyon. Lumipas ang mga araw sa ospital na puno ng katahimikan. Iniinom ko ang aking gamot ng may disiplina. Kinakain ko ang bawat butil ng kanin kahit wala akong gana dahil alam kong kailangan ito ng maliit na buhay sa loob ko. Hanggang sa dumating ang araw ng aking paglabas. "Handa ka na ba?" tanong ni Attorney Isandro habang naghihintay siya sa lobby ng ospital. Tumango ako. Wala akong dala, kundi ang suot kong damit at ang bagong paninindigan sa aking puso. "Dadalhin kita sa Cebu," sabi niya habang pinagmamasdan ang bago kong hitsura. "Doon, walang nakakakilala sa'yo. Doon, magsisimula tayo sa putikan hanggang sa maging perlas ka na hindi nila kayang hawakan." 5 taon ang mabilis na lumipas na parang isang panaginip na puno ng pagod at pagsisikap. Sa loob ng isang marangyang opisina sa itaas ng isang gusali sa Cebu Business Park, nakatayo ako habang nakatingin sa malawak na asul na dagat. Hindi na ako ang babaeng may amoy ng toyo at uling. Ngayon, ang bawat galaw ko ay may dalang awtoridad. Nakasuot ako ng isang itim na silk blazer at sa aking leeg ay nakasabit ang isang itim na perlas, ang simbolong ng aking kumpanya, ang Lihim na Perlas Designs. "Ma'am Naira, narito na po ang ulat mula sa aming tamtu sa Quezon." Pagputol ng aking sekretarya sa aking malalim na pag-iisip. Inilapag niya ang isang folder sa aking mesa. Binuksan ko ito at nakita ang mga larawan ng Hacienda Alcaraz. Ang dati ay masigla at lunti ang lupain ay tila unti-unti nang natutuyo. Ang mansyon ay mukhang maputla. Hindi na ito ang palasyong dati kong kinatatakutan. Ang Hacienda Alcaraz ay opisyal na isusubasta ng bangko sa susunod na buwan dahil sa hindi mabayarang utang ni Sebastian Alcaraz.
ulat ng sekretarya. Nagsimula na ring magbenta si Doña Corazon ng kanyang mga alahas para lang mapanatili ang kanilang luho. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang karma ay hindi laging mabilis. Ngunit kapag dumating ito, sigurado itong tatama sa pinakamasakit na bahagi. Narinig ko ang mahinang yabag ng maliliit na paa na tumatakbo patungo sa aking opisina. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang batang lalaki na may suot na uniforme sa eskwela. Ang kanyang mga mata ay matalino. Ang kanyang tindig ay may dignidad. Ngunit sa bawat anggulo ng kanyang mukha, nakikita ko ang anino ng lalaking nanakit sa akin. Siya si Elian, ang aking buhay, ang aking tagumpay. "Mama, are we going to visit the ocean today?" Tanong niya habang yumayakap sa aking binti. Binuhat ko siya at hinaplos ang kanyang buhok. "Soon, Elian, dadalhin kita sa isang lugar kung saan nagsimula ang lahat." Pero sa pagkakataong ito, hindi na tayo ang itatapon. Tayo na ang magmamay-ari ng dalampasigan. Tumingin ako sa malayo. Ang plano ay handa na. Ang Hacienda Alcaraz ay babalik sa akin, hindi bilang isang asawang api, kundi bilang bagong may-ari na siyang tatapos sa kanilang paghahari. Sa bawat umaga, ang unang bumubungad sa akin ay ang amoy ng sariwang lavender at ang halimuyak ng mamahaling kape na nagmumula sa kusina ng aking penthouse sa Cebu. Walang bakas ng lansa ng isda, walang amoy ng uling, at wala ang nakakasakal na amoy ng lumang mansyon na dati kong kinagisnan. Ang aking mundo ngayon ay binuo mula sa mga pira-pirasong basag na pangarap na unti-unti kong pinagdikit-dikit sa loob ng 5 taon. Mula sa malawak na bintanang gawa sa salamin, pinagmamasdan ko ang lungsod na unti-unting nagigising. Sa mundong ito, ako si Naira Belmonte, ang babaeng nasa likod ng pinakasikat na disenyo ng mga alahas na gawa sa perlas. Hindi na ako ang anino na sumusunod sa bawat utos ni Doña Corazon. Dito, ang bawat salita ko ay batas. "Mama, are you staring at the ocean again?" Ang malambing na boses ni Elian ang pumutol sa aking pagmuni-muni. Lumingon ako at ngumiti. Nakatayo siya sa pintuan ng aking silid. Suot ang kanyang puting polo na may borda ng kanyang eskwelahan. Sa bawat pagkakataong tinitignan ko ang aking anak, nakakaramdam ako ng isang kakaibang kirot at ligaya. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng kay Sebastian, ngunit ang kanyang nangiti ay puno ng kabutihang hindi kailanman nagkaroon ang kanyang ama. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, anak. Sagot ko habang inaayos ang kanyang kwelyo. Ang balat niya ay malambot, malayo sa mga gaspang na naranasan ko noon sa Quezon. Ngunit habang ang aking mundo ay nagniningning sa tagumpay, ang kabilang mundo, ang mundong iniwan ko sa Quezon, ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. Sa Hacienda Alcaraz, ang amoy ng karangyaan ay napalitan na ng amoy ng alikabok at pagkabulok. Ayon sa ulat ni Isandro, ang mga pader ng mansyon na dati ay laging bagong pintura ay unti-unti nang nagbabakbak. Ang mga hardin na dati ay puno ng mga rosas ay puno na ngayon ng mga tuyot na damo. "Sebastian, wala na ba tayong pambayad sa kuryente?" Ang bulyaw ni Melina ay umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na sala ng mansyon ng mga Alcaraz. Nakaupo si Sebastian sa kanyang paboritong upuan. May hawak na baso ng alak kahit maaga pa sa umaga. Ang kanyang mukha ay tumanda ng higit sa 5 taon. May mga linyang guhit na ng pagod at pagsisisi sa kanyang noo. "Tumahimik ka, Melina. Hindi ba't binigyan kita ng pera noong nakaraang linggo? Saan mo dinala?" "Pera? Ang kakarampot na halagang yon. Pambili ko lang yun ng gatas ni Junjun at konting gamit ko." Sigaw ni Melina habang hinahampas ang mesa. Ang kanyang ganda na dati ay ginamit niya para akitin ang aking asawa ay unti-unti nang naglalaho dahil sa galit at inggit.
Si Doña Corazon naman ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa gilid ng bintana, tahimik na nakatingin sa labas. Simula nang ma-stroke siya 2 taon na ang nakalilipas, ang kanyang matalas na dila ay naging pautal-utal na lamang. Ang reyna ng mga Alcaraz ay naging bilanggo sa sarili niyang katawan. Ang tanging naririnig sa kanya ay ang mabigat na paghinga at ang tunog ng kanyang mga daliri na kumakalabit sa kanyang kumot. Kasalanan mo ito, Sebastian, pabulong na sabi ni Melina. Ang boses ay puno ng lason. Kung hindi ka sana naging mahina, kung hindi sana tayo nalugi sa mga investments na sinabi mo, hindi tayo maghihirap ng ganito. At yung anak mo, si Junjun, lagi siyang nagtatanong kung bakit hindi na tayo makabili ng mga bagong laruan. Umalis ka sa harap ko, Melina. Sigaw ni Sebastian sabay hagis ng baso sa pader. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila isang hudyat ng kanilang tuluyang pagbagsak. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihirap, wala akong nararamdamang awa. Ang bawat luha ni Elian noong sanggol pa siya, ang bawat gabing nagugutom ako sa Cebu habang nag-aaral magdisenyo, ang bawat hapdi ng aking mga kamay sa paggawa ng mga alahas, lahat ng yon ay nakaukit sa aking alaala. Bumalik ang aking diwa sa kasalukuyan nang pumasok si Isandro sa aking opisina. May dala siyang isang itim na folder. Naira, handa na ang mga papeles para sa subasta ng Hacienda Alcaraz, sabi niya nang may seryosong tono. Ang bangko ay formal, nang maglalabas ng anunsyo sa susunod na linggo. Sa oras na pirasuhan mo ang dokumentong ito, ang kumpanya mo ang magiging opisyal na preferred bidder. Kinuha ko ang panulat. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Sa bawat titik ng aking pangalan na isinusulat ko sa papel, nararamdaman ko ang pagbabalik ng bawat piraso ng aking dignidad na tinapakan nila noon. Isandro, tawag ko sa kanya bago siya lumabas. Bakit, Naira? Gusto kong malaman nila, sabi ko habang nakatingin sa aking bagong disenyo ng kwintas, isang itim na perlas na napapalibutan ng mga puting brilyante. Gusto kong malaman nila na ang babaeng itinapon nila sa putikan ay siya ring kukuha ng lahat ng meron sila. Pero hindi pa ngayon. Gusto ko munang mapanood silang magmakaawa sa ilalim ng sarili nilang bubong. Isang golden moment ang namayani sa silid, ang sandaling nakita ko ang aking sarili sa refleksyon ng itim na perlas. Hindi na ito ang perlas na sumisimbolo sa luha, kundi isang perlas na sumisimbolo sa kapangyarihan na nabuo mula sa sakit. Ngunit bago matapos ang araw, isang tawag ang natanggap ko mula sa aking tamtu sa Quezon. Ma'am Naira, may natuklasan po kami, sabi ng boses sa kabilang linya. Si Sebastian Alcaraz. Lihim po siyang nagpupunta sa Cebu bawat buwan sa loob ng huling 6 na buwan. Tila may hinahanap po siya. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Hindi takot ang naramdaman ko, kundi isang matinding kuryosidad na may halong panganib. Sino ang hinahanap niya? Tanong ko. Kayo po, ma'am. Mukhang nalaman niya na ang mystery designer ng mga itim na perlas ay ang asawang matagal na niyang akalang nawala sa mundo. Ang pinakamasarap na pain para sa isang taong gutom ay ang pag-asa, Isandro. Pag-asa na akala nila ay magliligtas sa kanila. Pero iyon pala ang hihila sa kanila pababa sa bangin. Nakatayo ako sa beranda ng aking opisina. Pinaglalaruan sa aking mga daliri ang isang thorap na perlas. Isang perlas na hindi pa napapakinis, puno ng mga uka at dumi, katulad ng buhay ko noong iniwan ko ang Quezon. Sa tabi ko, si Isandro ay tahimik na nagbabasa ng mga ulat ng bangko. Ang bawat pahina na kanyang nililipat ay tila tunog ng orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng mga Alcaraz. Sebastian is desperate, Naira. Seryosong sabi ni Isandro. Nagpunta siya rito sa Cebu hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pangangailangan. Akala niya, ang misteryosong may-ari ng lihim na perlas ay isang mayamang investor na madaling mauto ng kanyang apelyido.
Hindi niya alam na ang perlas na hinahanap niya ay ang mismong babaeng itinapon niya sa putikan. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan mo siyang maghanap. Hayaan mo siyang maamoy ang yaman ko. Pero huwag mo siyang hayaang makita ang mukha ko. Gusto kong maramdaman niya ang takot ng isang taong nalulunod na pilit humahawak sa isang matalim na patalim. Nang hapong iyon, naganap ang unang bahagi ng aking plano. Sa isang mamahaling restaurant sa gitna ng syudad, nakipagkita si Isandro kay Sebastian. Ako, naroon ako, nakaupo sa isang madilim na sulok, nakasuot ng malapad na sombrero at itim na salamin. Pinagmamasdan ko ang lalaking dati kong minahal nang higit sa aking buhay. Ang Sebastian na nakita ko ay malayo sa mapagmataas na tagapagmana ng Hacienda Alcaraz. Ang kanyang suot na polo barong ay medyo kupas na ang kulay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang humahawak sa baso ng tubig. Ang kanyang muka ay puno ng hapis, hindi dahil sa pangungulila sa akin, kundi dahil sa bigat ng utang na selyado na ang kanilang kapalaran. Attorney Cruz, salamat sa pagkakataong ito, sabi ni Sebastian. Ang boses niya ay basag at puno ng pagsusumamo. Narinig ko na ang inyong kliyente, ang may-ari ng lihim na perlas, ay interesadong bumili ng mga lupain sa Quezon. Ang Hacienda Alcaraz ay mayaman sa kasaysayan. Kung matutulungan ninyo kaming makakuha ng loan o di kaya'y bilhin ang bahagi ng lupain sa tamang presyo. Ang aking kliyente ay hindi interesadong tumulong, Mr. Alcaraz. Malamig na tugon ni Isandro. Interesado siyang bumili. At sa pagkakaalam ko, ang hacienda ninyo ay nakatakda na sa subasta. Bakit kami bibili sa mataas na presyo kung pwede naming makuha ito sa bangko sa halagang halos kakarampot na lamang? Nakita ko ang pagpanga ni Sebastian. Ang kanyang hiya ay unti-unting lumalabas sa kanyang mga mata. Attorney, parang awa niyo na. Iyon na lang ang natitira sa amin. Ang aking ina, may sakit siya. Ang aking asawa at anak. Nang mabanggit niya ang salitang asawa, muntik ko nang mabitawan ang aking tasa ng tsa. Asawa. Ang babaeng pinalit niya sa akin. Ang babaeng nagnakaw ng lahat ng pangarap ko. Ang desisyon ay nasa aking kliyente, patuloy ni Isandro, ayon sa aming napag-usapan. Ngunit may isang kondisyon siya. Kung gusto ninyong magkaroon ng bridge loan para mapigilan ang subasta sa loob ng 1 buwan, kailangan ninyong isanla ang orihinal na titulo ng hacienda sa kanya. 1 buwan, Mr. Alcaraz. Kung hindi niyo mabayaran, ang hacienda ay direktang mapupunta sa kanya nang walang katanungan. Ito ang Moyinho. 1 buwan ng huwad na pag-asa. Alam kong hindi nila mababayaran ang loan na yon dahil ang lahat ng kanilang negosyo ay selyado na ng pagkalugi na ako rin ang may gawa sa likod ng mga anino. Pipirmahan ko. Mabilis na sagot ni Sebastian. Wala na siyang pagpipilian. Ang kanyang desperasyon ay mas matimbang kaysa sa kanyang luhika. Habang pinapanood ko siyang pumirma sa mga papeles, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking dibdib. Hindi ito pag-ibig, kundi isang matinding pagkamuhi na may halong pait. Ganito ba kadali para sa iyo ang sumuko, Sebastian? Tanong ko sa aking isipan. Noon, isinuko mo ako. Ngayon, isinusuko mo ang iyong dangal. Matapos ang pagkikita, lumabas si Sebastian ng restaurant na tila nabunutan ng tinik. Hindi niya alam na ang tinik na yon ay pinalitan ko ng isang bakal na kadena na hihila sa kanya sa impyerno. Pagbalik ko sa aking sasakyan, tumawag si Isandro. He took the bait, Naira. Hawak na natin ang leeg nila. Salamat, Isandro. Tugon ko. Ngayon, simulan na nating paitimin ang kanilang mga gabi. Gusto kong maramdaman ni Melina ang bawat hirap na dinanas ko. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang golden moment ang naganap nang makauwi ako. Nadatnan ko si Elia na natutulog sa sofa, yakap ang isang laruang barko. Sa tabi niya ay ang isang lumang litrato na itinago ko. Ang litrato ng aking ina na taga Quezon. Hinaplos ko ang buhok ng aking anak. Ang kanyang mukha ay napakapayapa.
Sa bawat pagkilos ko para sa paghihiganti, lagi kong tinatanong ang aking sarili, magiging proud ba ang anak ko kapag nalaman niya ang ginagawa ko? Ngunit mabilis na pinalis ng aking galit ang alinlangan. Ginagawa ko ito para sa kanya, para hindi niya maranasan ang itapon sa ulan, para magkaroon siya ng kahariang walang sino man ang makakaagaw. Ang gabi ay lumalim, at sa Hacienda Alcaraz, ang dilim ay hindi lamang nasa paligid, kundi nasa loob na rin ng kanilang mga puso. Si Melina ay lihim nang nag-eempake ng kanyang mga alahas, naghahanda sa muling pagtakas kung sakaling lumubog ang barko. Hindi niya alam, ang barkong inaasahan niya ay butas na, at ako ang may hawak ng tanging salbabida. Isang bianho ang naiwan sa mesa ni Isandro bago kami umalis. Isang sulat mula sa isang hindi kilalang tao sa Quezon. Attorney Cruz, may isang tao po na naghahanap kay Ma'am Naira. Hindi po ito si Sebastian, isang babae na may dalang lumang dokumento tungkol sa nakaraan ni Doña Corazon. Sino ang babaeng ito? At anong sikreto ang hawak niya na pwedeng magpabago sa daloy ng aking paghihiganti? Huwag mo akong diktahan, Emilio. Ginagawa ko ang lahat para makuha ang pera. Kaunti na lang, makakaalis na rin tayo sa impyernong ito. Ang boses ni Melina ay isang matalim na bulong, puno ng takot at pagnanasa, habang nakatago siya sa dilim ng malawak na hardin ng Hacienda Alcaraz. Hindi niya alam na sa itaas, sa madilim na silid ng mansyon, ang mga mata ni Doña Corazon ay nakatitig sa kanya mula sa wheelchair. Ang matanda, bagamat hindi na makapagsalita ng maayos, ay mayroon pang matalas na pandinig at isang pusong puno ng hinala. Sa kabilang dulo ng telepono, ang lalaking nagngangalang Emilio, ang tunay na ama ni Junjun, at ang lihim na linta sa buhay ni Melina ay humihingi ng higit pa. Ang bawat salita ni Melina ay isang kumpirmasyon ng kanyang kataksilan. Hindi lang niya ninanakawan si Sebastian ng pera, kundi ninanakawan niya rin ito ng dangal sum sa pamamagitan ng pagpapalaki sa isang batang hindi naman sa kanya. Siguraduhin mo lang, Emelina. Ang boses ni Emilio ay tila lason na humahalo sa hangin. Dahil kapag nalaman ni Sebastian na baog siya at hindi siya ang ama ng batang yan, pareho tayong tapos. Sa sandaling iyon, isang tuyot na dahon ang napaapak ni Melina na lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Mabilis niyang pinatay ang tawag, ang kanyang dibdib ay nagbababa taas dahil sa kaba. Hindi niya napansin na ang anino ng wheelchair ni Doña Corazon sa bintana ay dahan-dahang gumalaw. Samantala, sa Cebu, ang aking mundo ay malayo sa maduming lihim ni Melina. Nakaupo ako sa aking opisina. Sa harap ko ang isang selyadong brown envelope mula sa aking tamtu. Sa loob nito ay ang katotohanang matagal ko nang hinihintay. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Ang aking mga kamay ay nananatiling kalmado, ngunit ang aking puso ay tumitibok ng may kasabikan. Doon, sa puting papel na may opisyal na selyo ng lab, nakasulat ang resulta ng DNA test na palihim kong kinuha mula kay Junjun at Sebastian. 0% probability of paternity. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Isang golden moment ng katahimikan ang bumalot sa silid. Hinaplos ko ang papel. Tila ba nararamdaman ko ang bawat sakit na dinanas ko noong tinawag nila akong tuyot at walang silbi. Ganito pala ang lasa ng katotohanan. Bulong ko sa aking sarili. Mapait para sa kanila, pero matamis na parang pulot para sa akin. Pumasok si Isandro, dala ang isang tasa ng mainit na tsa. Nakita niya ang papel sa aking mesa at naintindihan niya agad. Ito na ang huling pako sa kabaong nila, Naira. Kailan mo balak ilabas ito? Pwede nating sirain ang reputasyon ni Melina ngayon din. Tumingin ako sa labas, sa mga ilaw ng syudad na tila mga bituing nagniningning. Umiling ako. Hindi pa, Isandro. Ang isang sining ay kailangang itanghal sa tamang entablado. Ang darating na kaarawan ni Doña Corazon
Iyon ang gabi ng kanilang paghuhukom. Gusto kong maranasan ni Melina ang pinakamataas na rurok ng tagumpay bago ko siya ihulog sa pinakamalalim na hukay. Kinuha ko ang lighter sa ibabaw ng mesa at sinilaban ang isang sulok ng papel. Hindi ang resulta, kundi ang larawan ni Melina at Sebastian na magkasama. Pinanood ko ang apoy habang nilalamon ang kanilang mga mukha hanggang sa maging abo na lamang ang mga ito. Isandro, kamusta ang babaeng naghahanap sa akin sa Quezon? Tanong ko, inililihis ang usapan. Nakausap siya ng tauhan natin. Tugon ni Isandro. Siya ay si Nanay Susing, ang dating labandera ng mga Alcaraz bago ka pa dumating. May hawak siyang isang lihim na sulat mula sa yumaong asawa ni Doña Corazon. Sabi niya, ang Hacienda Alcaraz ay hindi talaga pagmamay-ari ng pamilya ni Corazon. Ninakaw nila ito sa isang pamilyang mangingisda. Maraming dekada na ang nakalilipas sa pamamagitan ng pekeng dokumento. Napako ang tingin ko kay Isandro. Isang matinding kuryosidad ang gumapang sa aking katawan. Anong pamilya, Isandro? Ang pamilya Belmonte, Naira. Ang aking tasa ng tsaa ay dahan-dahang nalaglag mula sa aking kamay. Ang tunog ng porselanang nabasag sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, katulad ng pagkabiyak ng aking paniniwala tungkol sa aking pinagmulan. Ang hacienda na dati kong pinagsilbihan bilang alipin, ang lupaing naging saksi sa aking pagluha at pagdurusa. Ay sa amin pala, ang lupang itinapon ako sa gitna ng bagyo ay ang lupang ninakaw nila sa aking mga ninuno. Ang puot na nararamdaman ko ay nadagdagan ng isang matinding uhaw sa katarungan. Hindi lang ito tungkol sa akin at kay Sebastian. Ito ay tungkol sa isang matandang kasalanan na kailangang bayaran ng dugo at luha. Dalhin mo rito si Nanay Susing. Utos ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Gusto kong malaman ang bawat detalye at ihanda mo ang pinakamahal na regalo para kay Doña Corazon. Isang regalo na hindi niya malilimutan habang buhay. Sa Hacienda Alcaraz, si Melina ay dahan-dahang bumalik sa loob ng mansyon. Hindi alam na ang bawat hakbang niya ay binibilang na. Ang kanyang mga lihim ay unti-unti nang lumalabas sa baul. At ang bagyong darating ay mas malakas pa sa bagyong nagtaboy kay Naira noon. Sino ang tunay na may-ari ng hacienda? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Corazon para itago ang kanyang nakaraan? Ang ginto sa gilid ng imbitasyon ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng aking opisina. Ngunit para sa akin, ang bawat kislap nito ay tila isang insulto. Nakasulat doon sa eleganteng font, The 70th Birthday Celebration of Doña Corazon Alcaraz. Isang pagtitipon na ang layunin ay hindi lamang magdiwang, kundi ang magpanggap na ang kanilang pamilya ay matatag pa rin sa kabila ng unti-unting pagguho ng kanilang pundasyon. Ginamit nila ang huling sentimo ng kanilang natitirang pera para sa gabing ito, Naira. Seryosong sabi ni Isandro habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Gusto nilang ipakita sa buong Quezon na ang mga Alcaraz ay hindi matitibag. Isang desperadong hakbang para makakuha ng mga bagong investor. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hinaplos ko ang makinis na papel ng imbitasyon. Isang piging sa gitna ng isang lumulubog na barko. Kay ganda ng kanilang plano, Isandro. Hindi nila alam na ang kanilang special guest of honor ay ang mismong tao na kukuha ng susi ng kanilang mansyon pagkatapos ng party. Sa Hacienda Alcaraz, ang kapaligiran ay puno ng kaba at pagkukunwari. Naririnig ang bulyaw ni Melina sa mga katulong dahil sa hindi maayos na pagkakalagay ng mga bulaklak. Ang bawat sulok ng mansyon ay pilit na pinapabango ng mga mamahaling pabango para itago ang amoy ng alikabok at pagkabulok na nananalaytay na sa mga pader nito. Sebastian, siguraduhin mong darating ang misteryosong investor na sinasabi ni Attorney Cruz. Utos ni Doña Corazon mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang boses ay pabulong na lamang.
Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, puno ng hinala at takot. Ito na ang huling pagkakataon nating maisalba ang hasyenda. Huwag kang magkakamali. Opo, Mama, sagot ni Sebastian. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng pagod. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang ina. Nararamdaman niya ang bigat ng mga kasalanang unti-unti nang humahabol sa kanya. Samantala, sa aking silid sa Cebu, pinagmasdan ko ang aking sarili sa salamin. Nakasuot ako ng isang itim na silk gown na yakap ang aking katawan, kasing dilim ng gabi ng aking pag-alis noon. Sa aking leeg ay nakasabit ang itim na perlas, ang perlas na sumisimbolo sa aking muling pagkabuhay. Hindi na ako ang Naira na nakayuko. Ngayon, ang bawat hakbang ko ay may dalang bigat ng katarungan. Mama, are you a queen today? Tanong ni Elian habang nakatayo sa aking tabi. Suot ang kanyang munting tuxedo. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo. Hindi, Elian. Ngayon, tayo ang mga hukom na magsasara ng isang madilim na kabanata. Tandaan mo, anak, kapag pumasok tayo sa bahay na yon, huwag kang yuyuko. Ang dugo mo ay dugong Belmonte, marangal at matapang. Opo, Mama, sagot niya ng may tiyak na boses. Ang kanyang katapangan ay ang aking pinakamalakas na sandata. Isang golden moment ang namayani nang iabot sa akin ni Isandro ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang orihinal na titulo ng Hacienda Alcaraz na binawi namin sa bangko. Ang pakiramdam ng papel sa aking mga daliri ay tila isang mainit na agos na nagpapatibay sa aking kalooban. Ang lupang ito ay amin. At ngayong gabi, ang katotohanan ay sisikat na parang araw sa gitna ng kadiliman. Sumakay kami sa itim na sasakyan patungo sa Quezon. Habang binabagtas namin ang pamilyar na daan, ang bawat puno at bawat kanto ay tila bumubulong ng mga alaala ng aking paghihirap. Ngunit hindi na ako nasasaktan. Ang bawat kirot noon ay naging gasolina para sa apoy ng aking determinasyon ngayon. Dumating kami sa tapat ng hacienda. Ang mga ilaw ay nagniningning. Ang musika ay umaalingaw-ngaw hanggang sa labas. Maraming mamahaling sasakyan ang nakaparada. Ang mga bisita ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang damit. Hindi alam na sila ay saksi sa isang pagbagsak. Handa ka na ba, Naira? Tanong ni Isandro habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Higit pa sa handa, Isandro. Tugon ko. Sa loob ng mansyon, inanunsyo ng MC ang pagdating ng panauhin. Ladies and gentlemen, let us welcome the CEO of Lihim na Perlas Designs, the woman of the hour. Huminto ang musika, tumahimik ang buong paligid. Ang bawat mata ay nakatuon sa malaking pinto na dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng aking mga takong sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang martilyo na nagpapatibay sa hatol ng tadhana. Sa dulo ng bulwagan nakita ko si Sebastian. Ang kanyang baso ng alak ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay nang makita niya ang aking mukha. Ang kanyang mga labi ay nangatal, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot at gulat. Naira? Ang mahinang bulong niya na naririnig ko sa kabila ng katahimikan. Ngumiti ako. Isang nangiting kasing talas ng kidlat. Magandang gabi, Sebastian. Kumusta ang hacienda? Na pagmamay-ari ko na? Ang cliffhanger ay hindi lamang ang aking pagbabalik, kundi ang isang bianho na nakatago sa aking likuran. Isang matandang babae na nakasuot ng lumang damit. Si Nanay Susing na hawak ang katotohanang magbubura sa pangalang Alcaraz sa kasaysayan ng Quezon. Liwanag o dilim? Sino ang tunay na mananatiling nakatayo kapag natapos na ang huling kanta sa piging na ito? Ang bawat hakbang ko sa makinis na marmol na sahig ng mansyong ito ay tila tunog ng isang hatol na hindi na mababago. Ang amoy ng mamahaling pabango
at mga sariwang bulaklak sa paligid ay hindi sapat para takpan ang amoy ng pagkabulok na nararamdaman ko sa bawat sulok ng lugar na ito. 5 taon. 5 taon akong nanalangin para sa sandaling ito, ngunit ngayong narito na ako, ang nararamdaman ko ay hindi lamang galit, kundi isang malalim at malamig na kapayapaan. Naira, muling pag-uulit ni Sebastian. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang baso ng alak na nabasag sa kanyang paanan ay nag-iwan ng mantsa sa kanyang sapatos, katulad ng mantsa ng kataksilan na hindi na kailanman mabubura sa kanyang pagkatao. Hindi ko siya sinagot agad. Sa halip, dahan-dahan kong inikot ang aking paningin sa buong bulwagan. Nakita ko ang mga dati naming kakilala, ang mga taong tumalikod sa akin noong ako ay itinatapon sa ulan. Nakita ko ang kanilang mga mukha na puno ng pagtataka, inggit at takot. Pagkatapos, ang aking tingin ay napako kay Doña Corazon. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa porselana na unti-unting nagkakabitak-bitak. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakataas para manampal ay nakapatong na lamang sa kanyang kandungan, nanginginig at mahina. "Good evening, Doña Corazon." Panimula ko. Ang boses ko ay kalmado at buo, umaalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng mga bisita. "Happy 72nd birthday. Mawalang galang na po. Pero mukhang hindi yata kayo natutuwa na makita ang inyong dating manugang. Anong ginagawa mo rito?" Ang pautal-utal na tanong ni Melina. Humakbang siya palapit kay Sebastian, pilit na kumakapit sa braso nito habang matalim akong tinitignan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason. "Wala kang karapatang manggulo rito. Guards, ilabas ang babaeng ito." Isang mahinang tawa ang pinakawalan ko. Ang tunog nito ay tila isang kumpas ng musika na nagpatahimik sa mga nagtatangkang lumapit. "Guards? Melina, siguro ay hindi mo nakuha ang memo. Ang mga guards na binabayaran ninyo ay empleyado na ng kumpanya ko ngayon. Sa katunayan, ang mansyong ito, ang lupang kinatatayuan ninyo, at maging ang hangin na hininga ninyo ngayon ay binabayaran na ng aking pirma." Inilahad ni Isandro ang folder na hawak niya. "As the legal representative of Lihim na Perlas Designs, we are here to officially announce the change of ownership of Hacienda Alcaraz. Mr. Sebastian Alcaraz failed to settle the bridge loan agreement signed last month. Effectively, this property is now under the name of Ms. Neira Belmonte." Isang golden moment ng matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Narinig ko ang mahihinang bulungan ng mga bisita, ang mga hampas lupa na usapan na dati ay sa akin ibinabato, ngayon ay kay Doña Corazon na nakaturo. "Hindi maari." Bulong ni Sebastian, ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. "Naira, please. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Saan kami pupunta? Ang aking ina ay may sakit." Tumingin ako sa kanya at sa isang sandali, nakita ko ang lalaking pinangarap kong makasama habang buhay. Ngunit ang imaheng iyon ay mabilis na naglaho, pinalitan ng alaala ng gabing duguan ako sa ilalim ng ulan. "Tinatanong mo ako kung saan kayo pupunta, Sebastian?" Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. "Noong itinapon niyo ako sa labas ng gate na yon, habang bumubuhos ang bagyo, tinanong mo ba kung saan ako pupunta? Noong hinayaan mong kaladkarin ako ng mga gwardya mo habang nagmamakaawa ako para sa buhay ng anak ko, naisip mo ba kung may matitirhan kami?" "Anak?" Ang sabay na tanong ni Sebastian at Doña Corazon. Doon ko ipinakita ang aking alas. Inilapit ko si Ilian sa aking tabi. Ang bata ay tumayo ng may dignidad. Ang kanyang mukha ay isang salamin ng bawat katangian ni Sebastian, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag na hindi kailanman nakita sa pamilya Alcaraz. "Sebastian, meet Elian." Ang boses ko ay puno ng pait at tagumpay. "Ang batang tinawag ninyong sumpa. Ang anak na sinabi ninyong
Hindi kailanman mabubuo dahil baog ako. Siya ang tunay na Alcaraz, ngunit hindi niya dadalhin ang inyong maruming apelyido. Siya ay isang Belmonte. Ang gulat sa mukha ni Sebastian ay naging isang matinding hapdi. Gusto niyang humakbang palapit sa bata. Gusto niyang hawakan ang mukha nito, ngunit humarang si Isandro. Huwag mong hawakan ang anak ko, babala ko. Wala kang karapatan. Namatay ang ama ni Elian sa gabing isinara mo ang gate ng mansyong ito. Ngunit hindi doon nagtatapos ang gabi. Si Melina, sa kanyang desperasyon, ay sumigaw. Nagsisinungaling siya. Sebastian, huwag kang maniniwala. Baka kung kaninong anak lang yan. Ako lang ang nagbigay sa'yo ng anak. Si Junjun ang tagapagmana mo. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Melina, palagi ka talagang matapang. Pero sa pagkakataong ito, ang tapang mo ay walang basihan. Isandro, pakibigay ang regalo natin para kay Melina. Inilabas ni Isandro ang DNA report. Ayon sa pagsusuri, si Junjun ay walang biological connection kay Sebastian Alcaraz. Ngunit meron siyang saktong match sa isang lalaking nagngangalang Emilio, ang iyong lihim na kasintahan sa Quezon. Ang tunog ng pagkabasag ng karangalan ni Melina ay mas malakas pa sa anumang baso. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng palusot. Ngunit wala na siyang matatakbuhan. Ang mga bisita ay nagsimula ng mag-alisan. Ayaw madamay sa iskandalo ng pamilyang dati nilang kinatatakutan. Tumingin ako kay Doña Corazon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit at pagsisisi. Ngunit bago ako tumalikod, lumapit sa akin si Nanay Susing, ang matandang labandera na dala ang huling katotohanan. Naira anak, sabi ni Nanay Susing, sapat na para marinig ng matanda. Ito ang sulat mula sa yumaong Don. Ang lupang ito ay ninakaw lang nila sa ama mo. Ibinabalik lang ng tadhana ang nararapat para sa'yo. Ito ang huling pako sa kabaong. Ang Hacienda Alcaraz ay hindi ko lang binili. Ito ay sa akin talaga, simulat sa pool. Sebastian, Doña Corazon, Melina. Tawag ko sa kanila habang naglalakad kami palabas ni Elian. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang mansyong ito. Bukas, ang pangalang Alcaraz ay magiging isang masamang alaala na lamang sa bayang ito. Iniwan ko silang wasak sa gitna ng kanilang sariling piging. Habang sumasakay kami sa sasakyan, naramdaman ko ang kamay ni Elian na humawak sa akin. Mama, are we going home now? Tanong niya. Yes, Elian. We are finally going home. Isang himala ang itinapon ko at isang kasinungalingan ang niyakap ko. Ang bulong na yon ni Sebastian ay tila isang tuyot na dahon na nalaglag sa gitna ng isang libingan. Nakatayo siya sa gitna ng bulwagan, sa tapat ng nagkalat na mga papel ng DNA result na tila mga puting talulot ng bulaklak sa isang burol. Ang kanyang mga kamay ay nakalaylay sa kanyang gilid, walang lakas, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa papalayong anino namin ni Elian. Ang mansyon na dati ay puno ng yabang at musika ngayon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita ay naglaho na parang mga bula. Dala ang mga kwentong magiging mantsa sa pangalang Alcaraz habang buhay. Ngunit sa loob ng aking dibdib, ang bawat tibok ng puso ko ay hindi na naghahanap ng paghihiganti, kundi isang malalim na paghinga ng kalayaan. Sebastian, tumayo ka riyan. Ang paos na sigaw ni Doña Corazon mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang boses ay tila kalawang na nagkiskisan. Nagsisinungaling ang babaeng yan. Binayaran niya ang doktor. Hindi maaring maging baog ang isang Alcaraz. Dahan-dahang lumingon si Sebastian sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang lason na higit pa sa galit. Ito ay ang lason ng katotohanang matagal nang itinago sa kanya. Mama, hanggang kailan ka magsisinungaling? Tanong ni Sebastian. Ang boses niya ay malamig at puno ng pait. Alam mo ang totoo, di ba? Alam mong noong bata ako, sinabi ng doktor na
Maliit ang tsansa kong magkaroon ng anak dahil sa komplikasyon ng aking sakit. Pero pinili mong maniwala sa sarili mong kwento. Pinili mong saktan si Naira dahil iyon ang mas madaling gawin kaysa tanggapin na ang iyong perpektong anak ay may kapansanan. Isang golden moment ng matinding hapdi ang gumuhit sa mukha ng matanda. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na humahawak sa kanyang gintong rosaryo. Ngunit ang rosaryong yon ay hindi na makakapagligtas sa kanya mula sa karma na siya mismo ang nagtanim. Sa isang sulok, si Melina ay dahan-dahang gumagapang patungo sa hagdanan, bitbit ang kanyang bag na puno ng mga nanakaw na alahas. Ngunit bago pa siya makahakbang, hinarang siya ni Isandro. "Huwag kang magmadali, Melina," malamig na sabi ni Isandro. "Ang mga alahas na yan ay bahagi na ng asset ng hasyenda na kinuha ni Naira. Kung lalabas ka sa pintong ito, nadala ang mga yan. Pagnanakaw ang itatawag doon." "Wala kayong ebidensya," sigaw ni Melina. Ang kanyang muka ay naging parang isang hayop na nasukol. "Sebastian, tulungan mo ako. Para sa anak natin. Para kay Junjun." Tumawa si Sebastian, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. "Anak natin? Melina, narinig mo ba ang sinabi ni Isandro? Si Junjun ay hindi ko anak. Ilang gabi mo akong niloko. Ilang beses mo akong pinagtawanan habang niyayakap ko ang batang akala ko ay bunga ng ating pagmamahalan." Lumapit si Sebastian kay Melina at hinablot ang bag nito. Ang tunog ng mga alahas na nagkiskisan sa loob ng bag ay tila tunog ng mga barya ni Judas. "Lumayas ka rito, Melina. Isama mo ang anak mo at ang mga lihim mo. Huwag na huwag ko nang makikita ang pagmumukha mo sa bayang ito." Wala nang nagawa si Melina, kundi ang tumakbo palabas, hila-hila ang umiiyak na si Junjun. Ang batang walang kinalaman sa kasalanan ng kanyang ina ay naging biktima ng isang laro, ng kapangyarihan at kataksilan. Naiwan si Sebastian sa harap ko. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay at lumuhod siya sa aking paanan. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa marmol ay umaling-awngaw sa aking pandinig. "Naira, patawarin mo ako," hikbi niya. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa aking sapatos, katulad ng pagpatak ng ulan sa aking mukha 5 taon na ang nakalilipas. "Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mong maging ama ako kay Elian. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat." Hinawakan ko ang kamay ni Elian ng mas mahigpit. Tumingin ako kay Sebastian nang walang halong galit, kundi puro awa. "Sebastian, tignan mo ang mga kamay ko," sabi ko nang mahinahon. "Ang mga paltos at sugat dito ay gumaling na, pero ang mga peklat ay mananatili habang buhay. Ang pagpapatawad ay hindi isang mahiwagang salita. Nabubura sa lahat ng nangyari. Elian has a mother, and that is enough. He doesn't need a father who only claimed him when he realized he had nothing left. Naira, please." "Paalam, Sebastian," huling sabi ko bago kami tumalikod. "Ang huling regalo ko sa inyo ay ang 24 na oras para mag-empake. Pagkatapos noon, ang bawat pako sa mansyong ito ay magiging pagmamay-ari na ng aking kumpanya." Habang naglalakad kami palabas, narinig ko ang isang mahinang tunog ng pagbagsak sa loob ng mansyon. Hindi ko na nilingon. Pero ayon kay Isandro, si Doña Corazon ay tuluyang nawalan ng malay dahil sa matinding stress. Ang kanyang huling hapunan ay naging simula ng kanyang walang hanggang gabi. Sumakay kami sa sasakyan at binagtas ang daan patungo sa dalampasigan ng Quezon, ang lugar kung saan ako lumaki. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang Truth in Blood ay hindi lang tungkol sa DNA, kundi tungkol sa katotohanan na ang tunay na pamilya ay binuo mula sa sakripisyo at katapatan, hindi sa pangalan at yaman. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang bianho ang bumabagabag sa akin.
Si Nanay Susing ay lumapit sa akin at iniabot ang isang lumang susi. Naira, may isang maliit na kwarto sa hasyenda na hindi kailanman binuksan ni Corazon. Doon itinago ng Don ang tunay na testamento. Ang lupang ito ay hindi lang basta ninakaw. May mas malalim pang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng tadhana na kumuha nito. Anong lihim ang itinatago ng maliit na kwartong yon? At handa na ba akong harapin ang huling bahagi ng aking nakaraan? Ang umaga ay dumating nang may dalang kakaibang lamig sa Hacienda Alcaraz. Wala na ang maingay na huni ng mga ibon na tila bumabati sa isang bagong araw ng karangyaan. Ang bawat sulok ng mansyon ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan, maliban sa tunog ng mga yabag ng aking mga tauhan na nagsisimula ng mag-imbentaryo ng mga gamit. "Isang oras na lang, Isandro," sabi ko habang nakatayo sa balkonahe, tinitignan ang malawak na lupain na ngayon ay formal na sa aking pangalan. Isang oras bago tuluyang mabura ang pangalang Alcaraz sa pintuan ng mansyong ito. "Handa na ang lahat, Naira," tugon ni Isandro. "Ang mga sheriff ay nasa ibaba na para saksihan ang formal na pag-alis nila. Walang anumang gamit na kabilang sa hasyenda ang pwedeng ilabas." Bumaba kami patungo sa malawak na sala. Doon, nakita ko si Sebastian. Nakaupo siya sa isang maliit na maleta. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Wala na ang mamahaling polo barong. Suot niya na lamang ay isang simpleng t-shirt na may mga mantsa ng luha. Sa tabi niya, si Doña Corazon ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mukha ay parang isang tuyot na prutas, wala nang bakas ng awtoridad. Nang makita niya ako, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi. Tila may gustong sabihin ngunit walang tunog na lumalabas. "Naira?" Tawag ni Sebastian. Ang boses niya ay puno ng pait. "Kailangan ba talagang ganito? Ang aking ina. Hindi ba pwedeng manatili muna siya rito hanggang sa maging maayos ang lagay niya?" Tumingin ako sa kanya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa obligasyon ng katarungan. "Noong itinulak niyo ako pababa sa hagdan na yon, Sebastian, naisip niyo ba ang lagay ko? Noong pinalayas niyo ako sa gitna ng bagyo, naitanong niyo ba kung may matutuluyan ako? Ang singil ng tadhana ay hindi marunong magpautang ng awa kapag ang utang ay binuo mula sa kalupitan." Isang golden moment ang naganap nang lumapit ako kay Doña Corazon. Kinuha ko ang kanyang kamay, ang kamay na dati ay ginagamit niya para saktan ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko siya sinaktan. Inilagay ko sa kanyang palad ang isang maliit at lumang panyo, ang panyong pagmamay-ari ng aking ama na kinuha nila noon. "Ito ang huling alaala ng pamilyang ninakawan ninyo," bulong ko sa kanya. "Ang lupang ito ay hihinga na muli dahil wala na ang mga taong dumungis dito." Inutusan ko ang mga sheriff na simulan na ang pag-alis. Pinanood ko silang dalawa habang inilalabas ng mga tauhan ang wheelchair ng matanda. Si Sebastian ay sumusunod sa likuran, bitbit ang kanyang iisang maleta. Ang eksenang ito ay isang refleksyon ng aking nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katarungan ang may hawak ng payong. Nang makaalis na sila, nilapitan ko ang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo na itinuro ni Nanay Susing. Gamit ang lumang susi na ibinigay niya, dahan-dahan kong pinihit ang trangka. Ang tunog ng lumang bakal na nagkiskisan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Bumukas ang pinto. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang bumungad sa akin. Sa loob, nakita ko ang isang maliit na altar at isang lumang baul na gawa sa narra. Binuksan ko ang baul at doon ko natagpuan ang tunay na testamento ni Don Alejandro Alcaraz. Ang aking mga kamay ay nangatal habang binabasa ang mga huling salita ng Don. Isang katotohanang mas matindi pa sa nalaman ko kay Nanay Susing ang bumulaga sa akin. Ang hasyenda ay hindi lang ninakaw. Ang aking ama ay ang tunay na tagapagmana ng hasyenda
dahil siya ay ang nawawalang anak ni Don Alejandro sa kanyang unang asawa na itinago ni Corazon upang mapunta sa kanya ang lahat ng yaman. Pamilya. Ang tanging salitang lumabas sa aking mga labi. Ang lahat ng pagdurusa ko, ang lahat ng pang-aalipusta nila, ay dahil sa takot ni Corazon na makuha namin ang nararapat para sa amin. Niyakap ko ang dokumento habang ang mga luha ko ay dahan-dahang pumatak. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pagtatapos. Ang paglalakbay ng isang api ay natapos na sa pagbawi ng kanyang tunay na tahanan. Lumabas ako ng kwarto at natagpuan si Elian na naghihintay sa akin sa sala. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka. "Mama, why are you crying?" Binuhat ko siya at hinalikan ng matagal. "Because we are home, Elian. The real home that belongs to your grandfather and now to you." Ngunit sa labas ng mansyon, habang ang mga Alcaraz ay sumasakay sa isang lumang taxi, isang misteryosong figura ang nakamasid mula sa malayo. Isang lalaki na may hawak na litrato ni Naira Atelian. Ang akala nyo ay tapos na ang lahat. Ang bulong ng lalaki sa kanyang sarili. Ngunit ang tunay na laro ay nagsisimula pa lang. Sino ang lalaking ito? At anong bagong banta ang darating sa gitna ng kapayapaang pilit na binuo ni Naira? Ang katahimikan ay may sariling tinig. Sa loob ng 5 taon, ang katahimikang narinig ko sa mansyong ito ay puno ng takot, pagsisisi, at mga bulong ng pang-aapi. Ngunit ngayong umaga, habang ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana ng Hacienda Alcaraz, ang katahimikan ay tila isang malalim na buntong hininga ng kalayaan. Wala na ang mabigat na aura ni Doña Corazon. Wala na ang malisya ni Melina. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang pagwawalis ng mga tauhan sa labas at ang masayang tawa ni Elian na naglalaro sa hardin. Ang hardin na dati ay bawal niyang apakan. "Ma'am Naira, narito na po ang huling ulat tungkol sa pamilya Alcaraz," sabi ni Isandro habang pumasok siya sa aking bagong opisina. Inilapag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesang narra. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang isang bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. "Saan sila dinala ni Sebastian?" Tanong ko ng mahinahon. "Nasa isang maliit na paupahang bahay sila sa bayan, malapit sa ospital ng gobyerno," tugon ni Isandro. Si Sebastian ay nagsisimulang maghanap ng trabaho bilang kargador sa pantalan. Si Doña Corazon naman, ayon sa mga doktor, hindi na siya makakalakad muli. Ang kanyang mundo ay naging kasing liit na lamang ng kanyang wheelchair. Isang golden moment ang namayani sa pagitan namin. Hindi ko naramdaman ang kagalakan sa kanilang paghihirap. Ang naramdaman ko ay isang pagtatapos. Ang bawat sugat sa aking puso ay tila unti-unti nang naghihilom, hindi dahil sa nakaganti ako, kundi dahil nabawi ko ang kapayapaang ninakaw nila. "Ma'am, tungkol doon sa lalaking nakamasid sa atin kahapon," pagpapatuloy ni Isandro. "Siya ay si Emilio, ang lalaking nakarelasyon ni Melina. Sinubukan niyang lumapit sa atin para manghingi ng pera kapalit ng ilang impormasyon, pero ipinaubaya ko na siya sa mga pulis. Wala na silang kapangyarihan na saktan ka, Naira." Tumango ako. "Salamat, Isandro. Gusto kong malaman nila na ang hacienda ay hindi na bukas para sa mga anino ng nakaraan." Hapon na nang magpasya akong bumisita sa dalampasigan. Isinama ko si Elian. Ang dagat ng Quezon ay tila bumabati sa akin. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa aking mga paa. Hinubad ko ang aking sapatos at hinayaan ang buhangin na dumikit sa aking balat, ang buhangin ng lupang sinilangan ko. Doon, nakita ko si Sebastian. Nakatayo siya sa malayo, nakatingin sa abot tanaw. Nang makita niya ako, dahan-dahan siyang lumapit, ngunit huminto siya sa layong sapat para hindi kami magkadikit. Ang kanyang hitsura ay mas lalo pang nagmukhang matanda. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Pasan ang bigat ng kanyang mga maling desisyon. "Naira," tawag niya.
Ang boses niya ay halos malunod sa tunog ng mga alon. Hindi ako narito para manggulo. Narito lang ako para humingi ng huling tawad. Alam kong wala na akong karapatan, pero gusto kong malaman mo na araw-araw kong pagsisihan ang gabing iniwan kita sa ulan. Tumingin ako sa kanya at sa pagkakataong ito, hindi na ako nakaramdam ng galit. Ang galit ay nangangailangan ng enerhiya at ayaw ko nang mag-aksaya ng kahit isang patak ng emosyon para sa kanya. Sebastian, simula ko, ang boses ko ay kasing lamig at kasing linaw ng tubig dagat. Ang pagpapatawad ay hindi para sa'yo. Ito ay para sa akin at para kay Elian. Pinatawad na kita dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat mo sa puso ko. Pero hindi nito ibig sabihin na may puwang ka pa sa buhay namin. Ang bagyo ay natapos na at sa pagtila ng ulan, naiwan kaming matatag nang wala ka. Isang malalim na lungkot ang gumuhit sa mukha ni Sebastian, ngunit tumango siya bilang pagtanggap. Salamat, Naira. Masaya ako na ikaw ang nagmamay-ari ng hasyenda ngayon. Mas karapat-dapat ka kaysa sa amin. Tumalikod na siya at dahan-dahang naglakad palayo. Ang kanyang mga yapak sa buhangin ay unti-unting binubura ng mga alon. Iyon na ang huling pagkakataon na makikita ko siya bilang bahagi ng aking mundo. Naramdaman ko ang maliit na kamay ni Elian na humahawak sa akin. Mama, look! I found a pearl! Sigaw niya habang ipinapakita ang isang maliit at makinang na bagay mula sa dalampasigan. Hindi iyon isang tunay na perlas, kundi isang makinis na bato na pinakinis ng panahon at ng dagat. Ngunit para sa akin, iyon ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. It's beautiful, Elian. Sabi ko habang niyayakap siya. Katulad mo, katulad ng buhay natin ngayon. Tumayo ako ng matuwid. Ang aking itim na blazer ay hinahampas ng hangin. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki para maging ligtas. Hindi ko na kailangan ng pagsang-ayon ng iba para maging marangal. Ang aking tagumpay ay hindi nasusukat sa lawak ng hasyenda, kundi sa katotohanang nakatayo ako ngayon sa sarili kong mga paa, kasama ang aking anak, at may pusong puno ng pag-asa. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay ang aking huling desisyon para sa hasyenda. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Isandro. Isandro, ihanda mo ang mga papeles. Ang Hacienda Alcaraz ay papalitan na ng pangalan. Mula ngayon, tatawagin na itong Hacienda Belmonte at ang malaking bahagi ng lupain ay gagawin nating kooperatiba para sa mga magsasaka. Gusto kong ang bawat taong nagdusa sa ilalim ng mga Alcaraz ay makaramdam din ng paglaya. Ngunit sa kabila ng aking kagalakan, isang bianyo ang nananatili. Isang sulat ang iniwan ni Sebastian sa buhangin bago siya umalis. Isang sulat na naglalaman ng lokasyon ng isang bagay na itinago ni Doña Corazon mula sa aking ina. Isang bagay na magbubukas sa huling sikreto ng aming pamilya. Handa na ba akong buksan ang huling pintong ito bago ko tuluyang lisanin ang nakaraan? Sinasabi nila na ang pinakamahirap na bahagi ng paglalakbay ay ang huling hakbang. Ngunit para sa akin, ang huling hakbang na ito ay ang pinakamagaan na naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Hawak ko ang sulat na iniwan ni Sebastian sa buhangin. Ang papel ay medyo basa at magaspang sa aking mga daliri. Hindi ito isang sulat ng pag-ibig, kundi isang mapa patungo sa huling piraso ng aking pagkakakilanlan. Dinala ako ng mapa sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng mangga sa pinakadulo ng Hacienda Belmonte. Ang puno kung saan madalas kaming magpahinga ni Ina noong ako ay bata pa at nagtatrabaho pa kami bilang mga upahang magsasaka. Sa ilalim ng mga ugat nito, ayon sa sulat, may isang lumang lata ng biskwit na itinago ni Sebastian noong nalaman niya ang lihim ni Doña Corazon, ngunit hindi niya nagawang ibigay sa akin dahil sa takot sa kanyang ina. Gamit ang isang maliit na pala, dahan-dahan kong hinukay ang lupa. Ang amoy ng basang lupa at ang tunog ng bakal na tumatama sa mga ugat
ay tila isang ritual ng pagbawi. Nang lumitaw ang kinalawang na lata, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Sa loob ng lata ay may mga lumang litrato at isang itim na kwaderno. Ito ang diary ng aking ina. Sa bawat pahina, nabasa ko ang kanyang mga sakripisyo. Alam niya, alam ni Ina na ang aking ama ay isang alkaraz, ngunit pinili niyang manahimik at mamuhay sa hirap dahil ayaw niyang malagay ako sa panganib ng kasakiman ni Doña Corazon. Isang golden moment ang namayani sa ilalim ng puno. Niyakap ko ang kwaderno at naramdaman ko ang init ng presensya ni Ina. Sa bawat salita niya, tila ba sinasabi niyang, "Naira anak, sapat na ang iyong paghihirap. Ikaw ay hindi bunga ng pagkakamali, kundi bunga ng isang dakilang pag-ibig na mas matimbang kaysa sa anumang ginto." Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda Belmonte ay naging sentro ng buhay sa aming bayan. Ang mansyon na dati ay simbolo ng pang-aapi ay naging isang paaralan at kooperatiba para sa mga anak ng mga mangingisda at magsasaka. Ang amoy ng lansa at putik ay napalitan ng amoy ng bagong librong binubuklat at ang halimuyak ng mga bulaklak na itinanim ng komunidad. Ma'am Naira, nakahanda na po ang ating mga bagong disenyo para sa international exhibit. Ulat ng aking sekretarya. Tumango ako habang pinagmamasdan ang isang simpleng kwintas, isang puting perlas na may nakapalibot na maliliit na bato mula sa ating dalampasigan. Ito ang aking obra maestra. Hindi ito ang pinakamahal, pero ito ang sumisimbolo sa aking paglalakbay. Isang perlas na nabuo sa loob ng sugat, ngunit naging hiyas dahil sa tibay ng loob. Minsan, nababalitaan ko ang tungkol sa mga alcaraz. Si Doña Corazon ay nananatili sa isang tahimik na nursing home na pinupondohan ko ng lihim. Wala na siyang maalala. Ang kanyang mundo ay naging isang puting kwarto na walang bintana. Si Sebastian naman ay nananatiling isang manggagawa sa pantalan. Sinasabi ng mga tao na tuwing hapon, nakatayo siya sa dalampasigan, nakatingin sa direksyon ng aming hasyenda, dala ang isang pagsisising hindi na kailanman mabubura. Si Melina, nabalitaan kong iniwan siya ni Emilio matapos nitong maubos ang lahat ng perang nanakaw niya. Ngayon ay nagtatrabaho siya sa isang maliit na karenderya sa malayo. Ang kanyang kagandahan ay tuluyan ng nalanta sa gitna ng init ng kalan at pait ng kanyang kapalaran. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Quezon, nakaupo kami ni Isandro sa veranda ng mansyon. Isang baso ng sariwang buko juice ang nasa pagitan namin. Ang musika ng hangin at ang tunog ng mga alon sa malayo ay nagbibigay ng isang hindi maipaliwanag na katiwasayan. "Naira, ano ang susunod nating plano?" tanong ni Isandro. Ang kanyang tinig ay puno ng respeto at katapatan. Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay kay Elian na masayang tumatakbo sa damuhan. "Wala na, Isandro. Ang plano ay mabuhay. Mabuhay ng walang takot, mabuhay ng may dangal, at mabuhay para sa anak ko." Tumayo ako at lumakad patungo sa railings ng beranda. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang lumang wedding ring ni Sebastian. Ang singsing na tinubos ko muli mula sa sanglaan, hindi para isuot, kundi para wakasan ang lahat. Sa isang malakas na hagis, pinanood ko ang gintong singsing habang lumilipad ito sa hangin at lumubog sa malalim na tubig ng sapa sa gilid ng hasyenda. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang hasyenda, hindi ang mga itim na perlas, hindi ang tagumpay ng aking kumpanya. Ang tunay na kayamanan ay ang mahimbing na tulog ni Elian sa gabi. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang tumingin sa salamin at makita ang isang babaeng hindi kailanman sumuko. Ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal na malaya sa anumang utang na loob o interes. "Mama, look! The moon is so bright!" sigaw ni Elian habang itinuturo ang kalangitan. "Yes, Elian,
katulad ng buhay natin. Maliwanag, payapa at puno ng bituin. Niyakap ko ang aking anak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at sa aming puso, ang sikat ng araw ay hindi na kailanman maglalaho. Ang perlas ay hindi na nakatago. Ito ay nagniningning na sa gitna ng mundo. 10 taon. Sinasabi nila na ang panahon ay ang pinakamagaling na manggagamot. Ngunit para sa akin, ang panahon ay ang arkitekto ng aking bagong pagkatao. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na hardin ng Hacienda Belmonte. Ang amoy ng mga bulaklak ng kape ay humahalimuyak sa hangin, isang matamis na paalala na ang bawat lupang tinatapakan ko ngayon ay puno ng buhay. Hindi na ito ang mansyon ng takot at pang-aapi. Ito ay naging isang santuwaryo ng pag-asa. Tumingin ako sa aking refleksyon sa malaking salamin ng beranda. Nakasuot ako ng isang simpleng asul na dress na gawa sa telang hinabi ng ating mga kababayan. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at sa aking leeg ay nagniningning ang itim na perlas na siyang naging saksi sa aking muling pagkabuhay. May mga linya na sa gilid ng aking mga mata, mga guhit ng bawat tawa at bawat pagsubok na aking pinagtagumpayan. Mama, are you ready? Mag-uumpisa na ang programa sa auditorium. Ang boses ni Elian ay bumasag sa aking pagmuni-muni. Lumingon ako at halos mapigilan ang aking hininga sa labis na paghanga. Ang maliit na batang dati ay nanginginig sa takot sa ilalim ng ulan ay isa na ngayong matikas na binata. 16 na taong gulang na siya. Suot ang kanyang graduation gown. Siya ang valedictorian ng Hacienda Belmonte Academy, ang paaralang itinayo ko para sa mga anak ng ating mga manggagawa. I'm ready, anak, sagot ko habang inaayos ang kanyang medalya. Proud na proud ako sa'yo. Your grandfather would have been so proud too. Salamat, Ma. Dahil sa inyo, natutunan ko na ang tunay na yaman ay wala sa apelyido, kundi sa dangal, sabi niya sabay halik sa aking pisngi. Isang golden moment na sapat na para burahin ang lahat ng pait ng nakaraan. Sa gilid ng auditorium nakita ko si Isandro. 10 taon na siyang nasa tabi ko. Bilang kaibigan, bilang legal advisor, at bilang katuwang sa pagpapalago ng aming komunidad. Nanatili ang kanyang respeto at distansya, ngunit sa kanyang mga mata ay mababasa ang isang malalim na paghanga na hindi na kailangan pang bigkasin ng mga salita. Naira, may balita mula sa bayan. Bulong ni Isandro nang makalapit ako. Tumango ako. Alam ko na ang kanyang sasabihin. Nabalitaan ko na pumanaw na si Doña Corazon noong nakaraang buwan. Namatay siyang mag-isa sa isang pampublikong ward. Ang kanyang isip ay tuluyan ng nilamon ng limot. Sinasabing bago siya nalagutan ng hininga, ang huling salitang binigkas niya ay ang pangalan ng aking ina. Isang huling paghingiig ng tawad sa kabilang buhay. Si Sebastian naman ay nananatiling isang anino sa pantalan. Balita ko ay madalas siyang nakikitang lasing at kinakausap ang kanyang sarili. Ikinukwento sa mga estranghero ang tungkol sa isang reyna at isang prinsipe na dati niyang pagmamayari. Wala nang naniniwala sa kanya. Siya ay naging isang buhay na halimbawa ng taong nawalan ng lahat dahil sa kawalan ng paninindigan. At si Melina, ang huling balita sa kanya ay nagtatrabaho siya sa malalayong lalawigan, namumuhay sa hirap kasama ang kanyang anak na si Junjun. Sinasabing ang bawat araw niya ay isang pakikipaglaban para sa pagkain, isang malupit na paalala ng buhay na tinanggihan niya noon para sa isang huwad na karangyaan. Habang naglalakad ako patungo sa entablado para ibigay ang aking mensahe, naramdaman ko ang hangin ng Quezon na humahaplos sa aking mukha. Tumingala ako sa langit. Ang bagyo ay matagal nang lumipas. Ang bawat patak ng ulan noon ay naging dilig para sa mga binhi ng tagumpay ko ngayon. Ang buhay ay parang isang perlas
Panimula ko sa aking talumpati habang nakatingin sa daan-daang mga mag-aaral at kanilang mga magulang. Hindi ito nagsisimula bilang isang makinang nahiyas. Nagsisimula ito bilang isang sugat sa loob ng talaba. Ang bawat hapdi, ang bawat dumi na pumasok sa ating buhay ay pilit nating binabalot ng pagmamahal at tiyaga hanggang sa maging isang mahalagang hiyas. Tumingin ako kay Elian at pagkatapos ay sa malawak na lupain ng Hacienda Belmonte, ang aking tagumpay ay hindi ang pagbawi sa lupang ito. Ang aking tunay na tagumpay ay ang makita kayong lahat na malaya, malaya sa gutom, malaya sa takot, at malaya sa paniniwalang kayo ay walang halaga. Ako si Naira Belmonte at ito ang aking katarungan, ang mabuhay ng may pag-ibig sa gitna ng mundong minsang naging malupit. Matapos ang programa, naglakad kaming tatlo ni na Elian at Isandro patungo sa dalampasigan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa kalangitan. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak at naramdaman ko ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Ang kwento ng perlas ay natapos na. Ang bawat butil ng buhangin ay naging hiyas. At sa ilalim ng tahimik na gabi, ang tanging maririnig ay ang awit ng dagat, isang banka ng pagpapatawad, pag-asa, at wagas na kaligayahan. Salamat, Ina. Salamat, Panginoon. Tapos na ang bao. Ngayon, sisikat na ang araw na hindi na muling lulubog sa aking puso. Worship.